Kapapasok lang namin sa loob ng chapel, alam kong halos pinagtitinginan kami ng lahat. Kasama ko kasi ngayon si Franco. Karga-karga niya ang anak kong si Sean, habang nakasunod naman sa amin ang yaya nito na si Lily. Nakangiti namang sumalubong sa amin si Paulo, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa akin. Kanina pa kita hinihintay. Wika nito. Pinigilan ko naman na mapataasan siya ng kilay. Bakit naman niya ako hinihintay? Kaysa tugunin ang kanyang mga sinasabi, bumaling ako sa aking mga kasama. By the way, this is Franco and our son, Sean. Ipinakilala ko sa kanya ang mga kasama ko at si Lily, ang yaya ni Sean. Sa kapalang nabaling ang paningin ni Paulo sa aking mga kasama. Matipid siyang ngumiti sa mga ito. Nagkamaya naman ang dalawang lalaki na pormal sa pamamaraan. Sunod-sunod naman ang paghinga ko nang malalim na napako ang paningin ni Paulo kay Sean. Kunot noo siya habang nakatitig sa anak ko. Napansin kaya niya ang pagkakahawig nito sa kanya. Hello Sean? Ani naman ni Paulo sa anak ko. Hi! Kumaway pa si Sean kay Paulo. Tila may kumurot sa puso ko habang nakatingin sa mag-aama na nagkakabatian sa isa't isa. Kinakain ako ng aking konsensya sapagkat wala sa plano ko na ipaalam kay Paulo na anak namin si Sean. At para ano pa para malaman niya ang tunay na pagkatao ni Sean. Asawa na niya si Hannah. Siguro may anak na rin silang dalawa. Speaking of Hannah, hindi ko siya nakikita. Baka hindi pa rin nagbago ang ugali nito at ayaw pa rin nito makihalubilo sa mga simpleng tao sa asyenda na sa tingin nito ay puro basura. Daddy Franco, bakit tayo nandito? Tanong naman ni Sean sa kinalikhang ama-amahan nito. We're going to visit someone, baby. Wika naman ni Franco sa anak ko. Pasimple akong napasulyap kay Paulo. Nakatingin siya kay Sean at Franco. At hindi ko maipaliwanag ang ekspresyon na mayroon sa kanya mga mata. Pero alam kong bumabalot yun ng kalituhan. Who is he, Mommy? Tanong ng anak ko nang tuluyan na kaming nakalapit sa kabaong ni Don Eduardo. Kargang-karga ko si Sean habang si Franco naman ay nakaupo na. Franco has a dark past, kaya may phobia na siya sa mga patay. Kaya kahit mahalaga para sa kanya si Don Eduardo, pero mas pinili niyang huwag sumilip sa loob ng kabaong nito. Just call him Lolo Eduardo. Sagot ko sa aking anak sa mahinang boses. Lolo Eduardo, is he sleeping? Sean is curious with a lot of things. Kaya matanong talaga siya. Sa tingin ko, ang mga katangian na ito ay namanan niya mula sa kanyang tunay na ama. Base na rin sa mga kwento ni Don Eduardo noon sa akin na sa tungkol kay Paulo. No, he is going to heaven. Naramdaman ko naman ang pamamasa ng aking mga mata. Hello, Lolo Eduardo. How's there in heaven? Are you watching us there? Did you already meet Jesus? Painosentong tanong naman ni Sean. Matipid naman akong napangiti habang tuluyan ng pumapatak ang ilang butil kong mga luha. Lolo, I'm sorry kung hindi ko ipinaalam sa iyo ang tungkol kay Sean. Natakot kasi ako na baka sabihin mo kay Paulo ang tungkol sa anak namin. Baka kunin pa niya si Sean mula sa akin, Lolo. Si Sean na lang ang huling alaala ko sa kanya. At saka mahal na mahal ko rin ang anak ko. Napatingin naman sa akin ang anak ko. Are you crying, Mommy? Tanong ng aking anak sa akin. No, it's just the dust. Pasimple kong pinunasan ng mga luha ko. Do you want me to blow it for you, Mommy? Yes, please. At hinipan nga niya ito. Hindi ang mga mata ko kundi ang aking buong mukha. Mahina akong napatawa sa kanyang ginawa. Are you fine now, Mommy? Of course, baby. Thank you. Hinalikan ko siya sa noo. Saka ako napatingin muli sa nakahimlay na si Don Eduardo. Nandito na po ang apo ninyo sa tuhod, Lolo. Kamukhang-kamukha siya ng ama niya. Balang araw ipapaliwanag ko rin sa kanya kung sino ka talaga sa buhay niya. Hindi pala ngayon. Pasensya ka na, Lolo. Pero alam ko naman na sa klase ng ugali na meron ka,
alam kong naiintindihan mo ako. Sa kabilang banda naman, hindi maialis ni Paulo ang paningin sa dalawang nilalang na nakatingin sa kabaong ng lolo niya. Ang gandang pagmasda na mag-ina na sina Danica at ang anak nito na si Sean, at halatang close na close ang dalawa. Hindi niya alam kung anong damdamin ang lumulukob sa kanya habang nakatingin sa mag-ina. Para pa niyang inai-imagine ang kanyang sarili na lumapit sa mga ito at isa silang buong pamilya. Napailing siya. Ano ba itong naiisip niya? May fiancé na si Danica at may anak na nga ang mga ito. Kamukha niya. Hindi mo naman sinabi sa amin na may anak pala kayo ng ex mo. Wika naman ni Travis sa kanya. Saka lang siya napatingin sa apat na kaibigan na kasama niyang nag-uumpukan sa mesa. Nakilala niya ang mga ito sa isang event. Mga 5 taon na ang nakakalipas. Ang event na yon ay tungkol sa mga nag-iisang tagapagmana ng bawat angkan. Halos lahat sila ay tagapagmana maliban kay Travis. Ampun lang kasi ito nung makita na ang tunay na prinsesa ng mga Perelejo. Ipapakasal sana ang dalawa, pero hindi sinipot nito sa kasal ang bride nito. Nasa ibang bansa pa rin ang ex-fiancé nito. Habang si Andre naman sa pagkakaalam niya, ang long-lost inheritor din ito at ikakasal din ito sa kinikilalang tagapagmana ng angkan nito. Si Sia naman ay walang komplikasyon ang buhay nito. Malapit na itong ikasal sa girlfriend nito. 3 years ago, nawala ito ng 6 na buwan. Nagkaroon ito ng amnesia. Sadly, hindi na maalala nito ang nangyari nito sa mga panahong na iyon. Wala na din naman itong pakialam. Masaya na kasi ito sa buhay nito. At ang huli naman ay si Drake. Ito ang pinaka-playboy sa kanila. Para dito, ang puso nito ay hindi nakatadhana na titibok sa kahit na sinong babae. Pero nakatakda na itong ikasal sa isang babae na pinili ng grandparents nito. Wala namang problema dito. Hindi ko anak ang batang kasama niya. Totoong sagot naman ni Yarito. Wala naman nangyari sa kanila ni Danica noon para magkaroon sila ng anak. Talaga? Wika naman ni Andre. Kahawig kasi sa'yo. Tingnan mo nga yung batang yun, no? Hawig na hawig sa'yo. Hindi lang pala siya ang nakapansin niyon. Ilang taon na kaya ang anak nito? 2 or 3? Hindi pwedeng 3 years old na ito. Kasi nga mga 3 taon pa naman nakakalipas mula nang umalis ito. Siguro 2 years old lang ang anak nito. Ibig sabihin lang doon, kaaalis lang nito nang nabuntis ito kaagad. Baka naman pinaglilihian ka, Paulo, at ganyang halos hawig mo ang anak niya. Wika naman ni Drake. Pero Paulo, mas pasado kayong maging mag-ama ng bata kaysa kasamang lalaki ng ex-wife mo. Wika naman ni Sian. Yun ba ang ama ng bata? Siguro. Napabuntong hininga naman si Paulo. Daddy ang tawag ni Sean kay Franco. May lungkot naman sa boses niya. Bakit ba hindi siya natutuwa sa isipin na daddy ang tawag ng anak ni Danica sa fiancé nito? Natural lang naman iyon dahil anak nito ang batang yun. Katabi ko ngayon si Franco. Kargang-karga niya si Sean. Walang tigil sa pag-agos ang luha ko. Habang nakatingin sa pagbaba ng kabaong ni Don Eduardo sa huling himlayan nito. Parang nag-flashback sa akin ang gunita ng mga alaala namin ng lolo. Noong mga panahon na tinuturuan niya ako kung paano sumakay sa kabayo. Noong pinapagalitan niya ako dahil naliligo ako sa ulan. Tapos, kahinaan ko pa naman ang ulan. Pag nagkasakit ako, pagagalitan niya ako dahil ang tigas daw ng ulo ko. Pero ramdam na ramdam ko naman ang pag-alala niya. Lagi niyang sinasabi sa akin noon na dapat matuto akong lumaban kung sa tingin ko ako ang tama. Na hindi niya ako pinalaki para api-apihin lang. Lahat ng mga nangyari sa akin sa nakaraan, kasama si Lolo, hanggang sa nagkahiwalay kaming dalawa, ay bumabalik sa alaala ko. Kaya tuluyan na akong napahikbi. Napatingin naman ako sa bungad ni Paulo. Nagkatama naman ang mga mata naming dalawa. Dahil sa akin pala siya nakatingin. Namumula ang kanyang mga mata. Parang sinasabi ng kanyang mga titig na kailangan namin ang isa't isa. Katabi niya ang kanyang ina. Natitig na titig kay Sean. Nakadama ako ng bahagyang kaba. Nahalata kaya nito.
Hindi ko pa man lang nakikita ang anino ni Hana. Agad kong binawi ang aking paningin sa kanila. Anong ginagawa natin dito, Mami? Tanong naman ni Sean sa akin nang lumapit kami sa isang puntod. Katatapos lang ng libing ni Don Eduardo. At dahil dito lang din inilibing ang Don, kaya napagpasyahan ko ng daanan muna ang puntod ng aking ama. You said you want to meet my father, di ba? Nakangiti kong sabi sa anak ko. Kasama ko si Franco. Karga pa rin niya si Sean. Ito na ba siya, Mami? In that big box? Turo naman ang anak ko sa puntod. Yes, baby. Kinuha ko ang aking anak mula kay Franco. He's in heaven too. Talaga? Just like Lolo Eduardo? Wika naman ni Sean. Yes, baby. Tay, ito na po ang apo ninyo. Hindi po si Franco ang ama niya. Pero kinalikhan niya na po na si Franco ang kinikilala niyang ama. Si Paulo po ang ama niya. Isa po siyang Diocracia. Kaya lang, baka habang buhay na niyang hindi malalaman ang tunay niyang pagkatao. Mas makakabuti yun sa kanya para malaya siya sa buhay. Paulo, I know that child is my grandson. Nakadama naman ng iritasyon si Paulo. Dahil kanina pa siya kinukulit ng kanyang ina na anak niya ang anak ni Danica. Oo, hawig niya ang batang yon at magaan ang loob niya dito. Pero kahit anong hukay niya sa kanyang isipan, wala talaga siyang maalala na may nangyari sa kanila ni Danica. Kaya imposible na magkaroon sila ng anak. Ma'am, please, not now. Hindi ko nga anak si Sean. Giit naman niya sa kanyang ina. Nakikita mo ba ang sarili mo, Paulo? Tingnan mo nga ang sarili mo. At ang bata na yon. Parang ikaw lang ang batang yon. Apo ko yun, Paulo. Nararamdaman ko. I want my grandson, Paulo. I want the child. Dahil mukhang wala sa plano mo na bigyan ako. Mom, please. Tigilan mo na si Danica. Hinayaan kita noon. This time, hindi na ako papayag na may gawin ka pang masama kay Danica. Pinagbigyan kita noon. Ngayon ako naman ang pagbigyan mo. Buo niyang pagkakasabi na nagpaurong naman dito. Hindi ko alam kung bakit pati ako ay kailangan pang ipatawag ng abogado ni Don Eduardo. Kasama kong pumunta sa malaking mansyon ng mga Diocracia, sina Sean at Lily. Hindi ko kasama ngayon si Franco dahil may mahalaga siyang trabaho sa Manila. Agad kami lumabas mula sa kotse na narating na namin ang malaking mansyon. Sabay kami naglakad ng aking anak habang nakahawak ako sa kanyang kamay. Nakasunod lang sa amin si Lily. Nakangiting mukha ni Paulo ang naghihintay sa aming dalawa. Hi. Bati pinabati naman ni Paulo sa amin. Ngiti lang ang isinagot ko sa kanya. Hindi mo yata kasama si Franco. Puna naman ito. Kailangan niyang lumuwas sa Manila. May trabaho pa siya roon. Oh, I see. Aniya sa kasiya na pa-squat para patayan ang aking anak. Hi Sean, how are you? Nakangiti niyang bati kay Sean. I am fine. I came here because I wanted to see you. Nakangiting sabi na madaldal kong anak. Ito ang dahilan kaya isinama ko ang aking anak. Wala kasi itong tigil sa pag-iyak kanina nang nalaman nito na pupunta ako dito. Gusto daw kasing makita nito ang Tito Paulo nito. Kung totoo man ang lukso ng dugo, ay baka naramdaman ito ng aking anak. Sa unang beses na magkita silang dalawa, ay nagkausap ng bahagya. Agad na nakapagpalagayan ng loob si Sean at si Paulo. Lihim ako na pabuntong hininga. Hindi lahat ng pagdilihim ay mali. Minsan kailangan mong ilihim ang ilang bagay, lalo na kung meron kang pinoprotektahan. Talaga? Nakangiting sambit naman ni Paulo. Masaya ako na malaman yun, Sean. Hindi na ako nakapagprotesta ng kinarga niya si Sean. Mukhang tuwang-tuwa naman si Sean sa ginawa ni Paulo. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa kung ano't ano. Sadyang curious sa kahit anong bagay si Sean at sinasagot naman ito ng maayos ni Paulo. Nagpatiuna naman si Paulo sa paglalakad habang karga-karga nito si Sean. Wala sa loob na nasundan ko ng tingin ang mag-ama. Ang sakit isipin na
sa ganda ng tanawin na nakikita ko ngayon. Pero kaagapay nito ang isang sikreto. Isang sikreto na plano kong itago kahit habang buhay pa. Sayang nga lang, ito pa naman ang eksena na matagal ko na sanang makita sa loob ng ilang taon. Mula nang isinilang ko si Sean. Magkatabi kaming naupo ni Paulo habang kaharap naman namin si Atty. Fernandez. Nasa loob kami ng study room. Iniwan ko muna sandali ang aking anak sa kanyang yaya. Mabuti naman at nandito ka na, Danica. Hiniling talaga ito ni Don Eduardo bago siya namatay. At sana nandito ka pa kapag babasahin ko na ang huling testamento na maiiwan niya. Mahabang sabi naman ni attorney. Gumiti naman ako sa abogado. Hindi ko alam kung bakit kailangan pang nandito ako sa pagbabasa ng testamento. Hindi na ako Dio Gracia. Anal na ang kasal namin ni Paulo. Kaysa ang nandito, dapat ang mami ni Paulo ang nandito. Gahaman pa naman yun sa pera. Bago ko basahin ang last will of testament ni Don Eduardo, Danica, may sulat nga pala si Don Eduardo sa'yo. Wika naman ni attorney sabay abot sa akin ng 2 sobre. Kunot noo akong tinanggap ito. Maya't maya lang, nagpatuloy na sa pagbabasa si Atty. Fernandez. To Danica, iniiwan ko sa iyo ang 40% na bahagi ng asyenda. Nanlaki ang aking mga mata sa nabinasa ng abogado. Ano po, attorney? Halos hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Lihim naman ako napasulyap kay Paulo. Baka kung ano naman ang isipin niya sa ginawa na ito ni Lolo. Isa pa namang oportunista ang tingin niya sa akin noon. Na pera lang ni Lolo ang habol ko. Pinagdudahan pa nga nila ang pagmamahal ko kay Don Eduardo. Wala naman akong nababasa na kahit anong pagtutol sa mga mata ni Paulo. Baka magaling na siyang magtago ng kanyang sinasaloob. To my one and only grandson, Paulo, I will leave your hands the 60% of hacienda, the villa, the mansion, pati na ang malaking lupain ng mga Dio Gracia na nandito sa San Ignacio at iba pang ari-arian na maiiwan ko. Pagkatapos basahin ng abogado ang last will ni Lolo, agad kong kinausap si Paulo nang nakaalis na si Atty. Fernandez. Mabuti na magkaliwanagan kaming dalawa ni Paulo. Ayaw ko nang makarinig pa ng kahit anong masakit at nakakainsultong salita mula sa kanya. At worst, baka makisali pa ang kanyang asawa at ina. Ayaw kong tuluyan silang kamuhian pa. I just want to make it clear, Paulo. I don't need anything mula sa pamilya mo. Franco is a lawyer. I will ask his help in filing the documents that I needed. Ibabalik ko sa pangalan mo ang 40% ng hacienda. Diretsong sabi ko naman kay Paulo. No, Danica. I just want to be fair. You work so hard for the hacienda. You deserve that. I won't accept it, Paulo. Tanggi ko pa rin sa kanya. Bakit, Danica? This is your family legacy. Hindi ako bahagi sa pamilya nyo. I dedicated myself before for the hacienda. Yun ay dahil tumatanaw ako ng utang na loob kay Lolo Eduardo. Bahagya ako na palanghap ng hangin. And I want to stay here for long. Babalikan na kami ni Sean sa Manila. Doon ko plano na magsimula kaming dalawa. Ito ang plano ko para sa amin ni Sean. May nakita na si Franco na isang lugar na pwede kong rentahan para gawing butik. Bahagi na lang sa nakaraan ko ang Hacienda Dio Gracia. Wala na akong lugar dito. Huli na para bawiin ko pa yon. Hindi ko maintindihan ang ekspresyon na nasa mga mata ni Paulo. You always have a place in Hacienda Dio Gracia, Danica. You know that. Aniya sa seryosong tono. Hindi ako lubos makapaniwala sa kanyang sinabi. Dahil noon halos ipagtulakan niya ako paalis sa hacienda. Dahil wala akong lugar dito. Ano kaya masamang hangin ang nalanghap niya? At naging ganito na ang pananaw nito. Okay lang naman kung doon kayo ni Sean sa Manila manirahan. Ako na ang bahala sa hacienda. At pupuntahan ko kayo doon every weekends.
Napaawang sandali naman ang mga labi ko sa kanyang sinabi. Hindi naman kailangan na bisitahin pa niya kami doon sa Manila. Hindi mo naman kami kailangang. Please, don't make a decision yet, Danica. Putol naman na wika ni Paulo. Ang mabuti pa, iimbitahin ko kayo ni Sean sa Castillo Dio Gracia. Hindi pa ito tapos pero pwede na natin pasyalan. Castillo Dio Gracia. Ibig sabihin, natupad na ang kanyang pangarap. Nakapagpatayo siya ng kastilyo na tulad ng napagplanuhan niya noon. Salamat, Paulo, pero ano? Kunot noon na tanong naman niya. Ano na lang ang sasabihin ni Hana kung hindi lang si Hana ang dahilan kaya ayaw kong paunlakan ang kanyang imbitasyon. Ito ay dahil sa madaming kadahilanan. Hana? Bakit? Ano ko ba siya? She's your wife, Paulo. She's not my wife. Isa lang ang naging asawa ko. Madiing wika naman ni Paulo. Hindi mo naman siguro siya nakikita sa libing ni Lolo at dito sa mansyon, hindi ba? Well, totoo naman yon. Akala ko lang kasi na bakasyon lang ang asawa niya. Malagkit ang kanyang titig sa akin at aminin ko. Bahagya na akong naiilang. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko. Nasalubungin ang kanyang mga titig. Still, hindi mo pa rin ako dapat imbitahan sa... Please, Danica. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang katuparan ng plano na binuo ko noon. You inspired me. Natuparin yon. At tinupad ko yun dahil sa iyo. At saka, you have the 40% sa Dio de Gracia property. Gusto kong ipakita sa iyo ang mga bagay na ginawa ko sa malaking lupain natin. Ang hasyenda niyo lang ang dapat kong pakialaman, Paulo. Hindi lahat ng ari-arian niyo. Paalala ko naman sa kanya. Please, Danica. Kahit this weekend lang. Nagsusumamo ang kanyang mga mata sa akin.